Sa nakaraang kwento natin ay tinanong ni Luffy si Yonwoo na kung nandito ba sila Plus at tinanong naman siya ni Yonwoo na kung may problema ba. At sa pagpapatuloy ng kwento, ipinaliwanag naman ni Luffy na sila Plus daw ay tinanggal sa pwesto at sumasailalim sa kustodya kaya naman iniimbestigahan nila ito kung nasaan na ito. Pagkarinig ni Yonwoo ay hindi naman siya makapaniwala na naalis sa pwesto sila Plus at napatanong sa kanyang isipan na kung dahil ba ay naging isa siyang mensahero sa kanya dati at kung natanggal ba ito sa pwesto dahil ipinasa niya ang mensahe at ayon kay Yonwoo na may kakaiba sa mga nangyayari at tiningnan niya naman si Luffy at natakot naman si Luffy at sinabi niya kay Yonwoo na natatakot siya kapag tinitingnan niya siya ng ganyan at sinabi niya pa na kung wala sila Plus dito ay mabuti at pinasalamatan niya naman si Yonwoo dahil sa kanyang kooperasyon. Habang papasok na si Yonwoo sa pinto ng training hall ay tinatanong naman siya ni Luffy na kung kailangan niya ba ng gabay sa ika-21 na palapag ng tore. Tugon naman ni Yonwoo na hindi na at sinang-ayunan naman yon ni Luffy. Pagkapasok niya sa loob ay nagulat naman si Yonwoo dahil may mga tao sa loob at nang makita siya ng mga manlalaro ay nakilala naman agad nila ito at may napasabi pa na siya ang hoarder at may napasabi rin na hindi niya ito nakita ng matagal-tagal rin. Mayroon naman napasabi na narinig niya na ginugol nito ang oras sa ika-20 na palapag ng tore. Naglakad na si Yonwoo at sinuri niya naman ang paligid at ayon sa kanya na sina Kon at Victoria ay wala dito at napatanong naman siya na kung sinusubukan ba nilang labanan ang Devil Army at napagtanto niya naman na hindi niya naiisip ang kaso patungkol dito subalit naisip niya naman na nakakaabala para sa kanya ang hindi pagsunod ng dalawa sa kanya at ang katotohanan na ang mga ito ay nananatiling tahimik lang sabay bukas niya ng pinto at lumabas sa kanyang sistema na pinili niya ang ika-5 pinto. Ang mga anino ng mga manlalaro mula sa ika-165 hanggang sa ika-133 na lugar na nasa 21 na palapag ng tore na nasa Hall of Fame ay magpapakita ng sunod-sunod. Kapag naman na kaya niyang makatagal kahit 5 minuto lang o matalo ang mga ito ay makakausad na siya sa susunod na seksyon. Kapag naman magawa niyang matalo kahit na 20 na anino ay tagumpay na siya sa pagsubok. Napagdesisyonan naman ni Yonwoo na ang una niyang gagawin ay tatapusin niya ang ika-5 pinto na walang pahinga. May bigla namang lumitaw na itim na usok sa kanyang harapan at dito lumabas ang taong anino na tinatawag na si Kraden mula sa 165 na palapag ng tore at uumpisahan na ang paglalaban nila. Sinuri naman ni Yonwoo si Kraden at sa isip niya na ito pala ang itsura ng sakim na high ranker noong bata pa siya. Ang specialty naman nito ay ang magtambang na katulad ng pekeng punyal na sword techniques. Napatanong naman si Yonwoo na kung si Rebecca na ba ang bahala sa kanya dahil si Rebecca daw ay naging isang espiritu na at habang pinagmamasdan niya ito ay nagtataka lang siya na kung bakit hindi kinuha ni Sir Nanos ang butil ng banal na kapangyarihan sa kanya. Kaya naman hihiramin niya muna ito ngunit malaki ang pagkakaiba nito kumpara sa nabubuhay pa ito. At napagdesisyonan niya naman na kailangan niya pang magsaliksik patungkol sa spirit arts. Ipinalabas naman ni Yonwoo ang kakaibang punyal sabay sabi niya na siya na ang bahala sa bagay na ito dahil mayroon siyang susubukan na bagay. Lumabas sa kanyang sistema ang patungkol sa kanyang ipinalabas na punyal at ang tawag sa punyal na ito ay +3 Karsh Ines Dagger at pang-isahang kamay lang ito na mayroong ranggo na A. Sa katunayan ang punyal na ito ay pagmamay-ari ng isang trainee na nag-e-enjoy sa paggamit nito. Mula noon ay pinagpapasa-pasahan na ito ng maraming tao at nagbago ito ng husto dahil napasa kamay ito ng hindi kilalang manlalaro. Tanging basic na frame na lamang ang nananatili sa punyal na ito at ang iba ay nakalimutan na kung ano ang tunay na itsura nito dahil sa dami na ng reinforcement na naganap. May dalawang kasanayan naman ang punyal na ito at ang una ay ang tinatawag na trainee's passion. Ang passion ay inilagay sa sandatang ito at nag-iba ng espiritualidad at mas lalong mag-iiba pa ito depende sa kakayahan ng gumagamit. Kapag mas mataas ang attachment at kahusayan ng sandatang ito ay mas mahusay din ang bilis at kapangyarihan nito. Ang ikalawa naman ay ang tinatawag na Black Blade at ito ay ginawa lamang para sa kawalang pag-asa ng Black King. Kaya naman mas mainam ito para sa itim na uri ng katangian. Tataas naman sa 15 hanggang 20% ang kapangyarihan nito kapag gumagamit ng itim na enerhiya. Nakadesenyo ang punyal na ito para sa kasalukuyang gumagamit nito. Minungkahi ng sistema na lagyan niya ito ng dagdag na emosyon upang mas mapataas pa nito ang abilidad nito. 3 reinforcement naman ang na-perform dito. Kapag magpapatuloy pa ang reinforcement na ito ay mas lalakas pa ang katibayan nito at mas mahusay pa ang maging epekto nito. Sa isip ni Yonwoo na ang punyal na ito ay mas pinalakas pa sa tulong ni Henova.
Nilagyan naman ito ng kurba ng dalawang guhit ng rune letters upang mas mag-match sa kanyang katangian at bigla niya namang sinugod si Kraden at sinugod din siya ni Kraden at habang naghahanda ng pag-atake si Yunwoo ay sa isip niya na ang kanyang punyal ay ang itim ay mas naging itim at ang mainit ay mas nagiging mainit. Sa kabilang banda naman ay nagtatakang tanong naman ng isang manlalaro na ito na kung bakit daw ang hoarder ay maapinili nitong pumasok sa ikalimang pinto. Nagtatakang tanong naman ng isa na kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag naman sa kanya ng isa na ang hoarder daw ay inaakala niya na papasok ito sa unang pinto dahil ito ang pinakamataas sa lahat ng maitatala bilang first place kaya naman nagtataka siya na kung bakit mas pinili nito na pumasok sa ikalimang pinto. Tugon naman ng isa sa kanya na baka sinubukan nitong lampasan ang lahat ng pinto. Hindi naman makapaniwala ang isa at sinabi niya na hindi maaari yun dahil kahit na ang mga nasa ibabang pinto ay ang mga batang version ang mga naroon at hindi madaling matinag kailanman at kahit na gaano pa kahusay ang hoarder ay hindi niya magagawang labanan ang mga halimaw na nandun. Tinanong niya naman ang kanyang kasama na kung talaga nga bang sinayang ng hoarder ang oras nito sa ika-20 na palapag ng tore tulad ng sinasabi sa chismis. Tugon naman ng kanyang kasama na hindi niya alam ang patungkol dyan at tinanong niya naman ang isa na kung bakit pa ba ito tinawag na hoarder at tinanong naman nila ang isa nilang kasamahan na babae na si Heidi at wala namang naging tugon si Heidi. Bigla naman silang nakaramdam ng malakas na yanig at nagtatakang tanong naman ng bawat isa na kung ano ba ang nangyayari at kung isa ba itong lindol. Napatanong naman ang isa na kung bakit ba may bigla na lang lumindol sa dungeon. May bigla naman silang napansin na ikinagulat naman nilang lahat at nakita nila ang lindol ay nanggaling sa pinto ng ikalimang pinto. Nagbibilang naman sa isip si Heidi at ayon sa kanya na 6 na minuto na ang nakakalipas at mabilis namang lumipas ang minuto at bigla na lang may sumabog mula sa pinto at umapoy ito at inaabangan naman ni Heidi ang taong lalabas sa pinto at dito nakita niya ang hoarder at sa isip-isip niya na natapos nito ang pagsubok sa loob lamang ng 9 na minuto at 51 na segundo. Makalipas ang maraming oras ay lumabas sa sistema ni Yunwoo na nagsarado na ang ikalawang pinto at ang total ng kinakailangan na oras ay 2 oras at kalahati. Sa isip naman ni Yunwoo na 2 oras niya natapos ito at mukhang natagalan siya dito. Lumabas muna siya sa training hall at nag-isip siya na nagpapasalamat siya dahil nasa ulo niya ang iilan sa mga pattern at ugali ng mga ito at nagawa niya ring makuha ang 2 divine transformation at ayon sa kanya natanga siya kung palalampasin niya ang mahusay na oportunidad na ito sa pagsasanay. Naisip niya rin na simula ngayon ay magiging iba na pag pumasok siya sa unang pinto dahil ang mga tao na nandito sa unang pinto ay mga tinatawag na halimaw at hindi niya matatalo ang mga ito kung pagbabasehan niya lamang sa swerte. Napagdesisyonan niya naman na hindi siya sisuko kapag nakapasok na siya sa unang pinto kahit mamatay pa siya. At bukod pa dyan ay dapat niyang malaman kung paano niya matatalo ang unang kalaban sa unang pinto. Ang unang kalaban sa unang pinto ay ang rebelding swordsman na si Valdebich. Si Valdebich ay ang unang naging kaibigan ni Jongwoo na pinasasalamatan niya kahit na hindi niya ito gusto. Bagaman ay medyo natatakot ito dahil sa laki nito na umaabot ng 5 metro ang taas nito. Nakatanggap naman ito ng maraming tulong mula kay Valdebich habang tinatapos nila ang bawat seksyon. At dahil doon ay si Valdebich at Viera doon ay naging founding members ng Artia at nagpadami ng miyembro. Sa isip naman ni Yunwoo na si Valdebich daw ay nagtago pagtapos mamatay ni Jongwoo ngunit walang eksaktong rason subalit isa lang ang bagay na sigurado siya na si Valdebich ang isang rason kung bakit nagwatak-watak ang Artia. Nagalit naman si Yunwoo dahil ayon sa kanya na kahit na hindi nito direktang sinaksak ang kanyang kapatid sa puso hindi kagaya ni Bahal at Leonte ay isa pa rin siyang bastardong Traeder na walang pinagkaiba sa kanila. Lumabas sa kanyang sistema na ang pagsubok sa unang seksyon ng pinto ay sisimulan na. Bigla namang lumabas si Valdebich at sumigaw ito ng napakalakas at napapasalag na lang si Yunwoo dahil sa lakas ng pagsigaw ni Valdebich at napasabi na lang si Shannon na naiirita siya sa sigaw nito kapag naririnig niya ito. Inactivate naman ni Yunwoo ang kanyang magic runes at agad niyang sinugod si Valdebich at agad naman siyang naghanda ng pag-atake at hindi na siya nagsayang ng oras pa at bigla niyang inilunsad ang kanyang pag-atake at nanlaki na lamang ang mata ni Valdebich at sumabog na lang at nawala bigla si Valdebich. Madali lamang na lumipas ang oras at isa-isa nang nilalabanan ni Yunwoo ang bawat kalaban niya at lumabas sa kanyang sistema na ang pagsubok sa ika-33 na seksyon ay pansamantalang itinigil muna. Lumipat ang eksena sa isang bahay at dito may taong tinatanong na kung sinasabi niya bang wala siyang ideya patungkol doon.
Sinabi naman ng kawawang manlalaro na wala siyang alam at nagmakaawa naman siya na huwag niya siyang papatayin. Ang taong nagtatanong ay ang Bao God at sa isip niya na kalahating taon na ang nakakalipas nang matanggap niya ang quest mula sa Summer Queen at napatanong naman siya na kung ilang beses pa ba siyang lokohin kahit pa na anong hanap niya pa sa mga tauhan ni Bahal ay hindi niya pa rin nahahanap ang tunay na salarin. Naisip niya na huwag nilang sabihin sa kanya na ang bastardong si Cain na pinapahalagahan ni Bahal ng husto ang salarin ngunit naisip niya na hindi yun maaari dahil mahirap para sa isang pipitsugin ang makisali sa malaking bagay. Nanginginig naman ang manlalarong ito dahil nag-aakma na siyang patayin ni Bahal sabay sabi niya pa na hintay muna at nang walang ano-ano'y bigla na lamang siyang pinaslang ng Bao God at sa isip ng Bao God na ang Summer Queen ay nag-iisip na may isang tao ang gumagamit sa Red Dragon at Azure Sword Clan bilang puppet nito sa digmaan. Ayon sa kanya na pinagkakatiwalaan niya ang kutob ng Summer Queen dahil ang lahi ng dragon ay sinasabi na ito ay mga sages na nakikita ang katotohanan. Sinuri niya naman ang kanyang sistema at ayon sa kanya na kailangan niya pang maghanap ng taong malapit kay Bahal at bigla naman siyang nagulat dahil nakita niya ang top 5 Craftmaster Dwarf na si Henova. Bumalik ang eksena kung saan naglalaban si Yonwoo at habang nilalakbay niya ang bawat seksyon ay napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung ito na ba ang ika-21 na seksyon. Sa isip ni Yonwoo na ang nasa ikatlong seksyon ay ang Nine Tails isa sa malalaking clan ang nagpakita at ang sa ika-4 na seksyon ay ang ikalawang bishop ng Devil Army na si Kindred. At ngayon ang kanyang kakalabanin ay ang Sword God na kauna-unahang naging disipulo ng kanyang master at ang taong nakakuha na ng 8 extreme feasts na maging sa kanya at mas pinalakas niya pa sa bagong antas at ang taong ito ay talagang henyo. Habang nilalabanan ni Yonwoo ang ilusyon ng Sword God ay napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung ang paglalaban ay tanging espada lang ay kung sa gayon ay ang Martial King ay hindi mananalo sa Sword God. Alam naman ni Yonwoo ang landas na tinahak ng Sword God ngunit sa ngayon ay siya ang mananalo at bigla na lang siyang nawala sa paningin ng Sword God at bigla siyang lumitaw sa itaas sa ibabaw ng Sword God at lingid naman sa kaalaman ng Sword God na nasa likod na niya ang ating bida at bigla na lamang niyang inatake ang Sword God. Bigla namang nagulat ang manlalarong ito at napasabi na lang na nababaliw na talaga ang Hoarder at tiningnan niya ang talaan ng ranggo sa ika-21 na palapag ng tore at pang-8 na ngayon si Yonwoo. Napatanong naman ang isa na di ba kanina lang ay ika-15 ito ngunit ngayon ay nasa ika-8 na ito at paano kung manguna na naman siya sa ika-21 na palapag ng tore. Napasabi na lang ang isa na hindi yun maaari dahil ang nangunguna sa talaan ng ranggo ay si Vivastat at siya ang hadlang ng matataas na ranggo at mahuhusay na clan at ang taong ito ay ang tinatawag na All for One. Tinanong naman ng isa si Heidi na kung ano ba sa tingin niya. Tugon naman ni Heidi na kung alam niya lang sana ay nagtayo na siya ng hulaan na negosyo at wala sana siya dito. Bigla namang naging seryoso si Heidi at pinagmasdan niya ang pintuan. Bumalik naman ang eksena kay Yonwoo at dito lumabas ang ika-11 na kanyang kalaban na si Nocturne. Habang pinagmamasdan niya ito ay napatanong naman si Yonwoo na kung sino ba ang taong ito dahil hindi niya naman ito nakita sa journal ng kanyang kapatid. Habang hinahawakan niya ang kanyang punyal ay naisip niya ang puwersa na nanggagaling sa taong ito ay parang katulad ng kanyang master. Naalala niya naman ang sinabi ng kanyang master na ikatlong disipulo na siya at ang unang disipulo niya ay ang Sword God at ito na siguro ang ikalawang disipulo niya. Tiningnan niya naman si Nocturne at sa isip niya na hindi siya makapaniwala na mas mataas pa ito sa Sword God at ang ibig sabihin lamang nito ay mas may potensyal pa ito kumpara sa Sword God. Bagaman naamoy niya naman ang 8 extreme feast subalit kakaiba ito na tila ba ay matalim na espiritu ito. Agara namang sumugod si Yonwoo at bigla siyang nagpakawala ng pangmalakasang pag-atake habang sa isip-isip niya na humihingi siya ng tawad sa kanyang senior na kakakita niya lang ngunit kailangan niya itong talunin at malampasan ang kanyang limitasyon. Makalipas ang ilang oras ay hinihingal naman si Yonwoo at napasabi na lang siya na parang pandaraya ito dahil isa itong draconic species. Ang ika-5 naman ay ang Summer Queen at bigla namang sumigaw ang Summer Queen kaya naman napisalag na lang si Yonwoo. Habang pinagmamasdan niya ang ilusyon ng Summer Queen ay naisip niya naman na hindi ito may kukumpara sa Summer Queen na nakita niya sa digmaan subalit ang ilusyon ng Summer Queen ay medyo maliit at nabubuhay pa rin ang Summer Queen na pinapahalagahan ang kanyang pangalan. Tinitingnan niya naman ang kanyang punyal at sa isip niya na sa bandang huli ay gusto niya pa ring lampasan ang kanyang limitasyon. Habang naghahanda ng pag-atake ang ilusyon ng Summer Queen ay bigla na lamang sumugod si Yonwoo at hindi niya alintana ang buga ng Summer Queen sa kanya na apoy.
Lumipas ang ilang oras ay lumabas sa sistema ni Yonwoo na ang pagsubok sa ika-13 na seksyon ay uumpisahan na. Kinokonsidera naman ang kanyang kasalukuyang sitwasyon at binigyan siya ng karagdagang oras para maghanda ng 30 na minuto. Ang kanyang cold-blooded na katangian ay hindi na gumagana dahil sa hindi malaman na rason. At dito namuo ang isang pamilyar na tao at nanlaki naman ang mga mata ni Yonwoo dahil sa kanyang nakita. At ang taong ito ay ang kanyang kapatid na si Jongwoo at bahagyang natigilan naman si Yonwoo dahil doon at tinawag naman siya ni Nemesis at nakuha naman ni Yonwoo ang ibig sabihin ni Nemesis sa kanya at minungkahi niya na huwag na siyang mag-alala. Sa isip naman ni Yonwoo na alam niya na isang ilusyon lamang ito ng kanyang kapatid at lumabas sa kanyang sistema na ang kanyang katangian na cold-blooded ay hindi na gumagana dahil sa hindi malamang rason. Mayroon na lamang siyang 27 na minuto at 59 na segundo. Sa isip niya na humihingi siya ng tawad sa kanyang kambal na kapatid dahil inaakala niya na inabandona niya na siya at nagpakalayo-layo at kinasusuklaman niya naman ito dahil dun. Katulad din ito ng kanyang ginawa noong lisanin niya ang sarili niyang bansa na Korea at namatay ang kanilang ama noong bata pa lamang sila at matagal na rin na panahon na pinutol ng kanilang mga kamag-anak ang koneksyon nila sa kanila. Kinasusuklaman niya ang lahat ng iyon kaya naman nagdesisyon siya na lisanin ang Korea para malimutan ang lahat ng nangyari at namuhay siya sa Africa na parang baliw at doon niya nakuha ang codename niya na Cain. Nagpasya na rin siya na kung saan na lugar siya mamamatay ngunit ang rason kung bakit siya hindi mamatay-matay ay ang sinabi ng kanyang ina na nakaretay sa higaan ng hospital at sinabi ng kanyang ina sa kanya na kailangan niyang protektahan ang lugar na ito at ang kanyang nakababatang kambal na kapatid na si Cha Jongwoo hanggang makabalik ito. Lumabas naman si Rebecca at nagtataka siya na kung bakit magkapareho ang mukha ni Cain at ng Heaven Wing. Maging sina Shannon at Han Ryong ay nagulat naman dahil sa kanilang nalaman at napasabi na lang si Han Ryong habang pinagmamasdan si Yonwoo na sa tingin niya ay alam niya ang backstory nito. Tinanong naman ni Nemesis si Yonwoo na kung naisaayos niya na ba ang kanyang iniisip. Tugon naman ni Yonwoo sa kanya na kaunti at sinabi niya kay Nemesis na maging siya ay nanginginig rin kaya humihingi siya ng tawad dito. Sinabi naman ni Nemesis na kahit na hindi naman kagaya sa kanya at tinanong niya si Yonwoo na kung kaya niya bang talunin ito. Tiningnan naman ni Nemesis si Yonwoo at minungkahi niya na kung mahirap para sa kanya na labanan ang ilusyon ng kanyang kambal na kapatid ay hayaan niya silang tulungan siya. Itinapon naman ni Yonwoo ang kanyang maskara sabay tanong niya kay Nemesis na kung pwede niya bang sabihin sa kanya ang isang bagay at tinanong naman siya ni Nemesis na kung ano yun. Naalala naman ni Yonwoo ang masaya nilang alaala ng kanyang kapatid na naglalaro ng games at sinabi niya kay Nemesis na kahit kailan ay hindi siya natalo ng kanyang nakababatang kambal na kapatid. Makalipas ang ilang minuto ay natapos na ang ibinigay sa kanya na oras para sa paghahanda at ang pagsubok sa ika-30 na seksyon ay sisimulan na. Umilaw naman ang ilusyon ni Jongwoo at pinalabas niya ang kanyang Heavenly Wing at hindi na siya nagsayang ng pagkakataon pa at agad siyang naglunsad ng pag-atake patungo kay Yonwoo at ginamit naman ni Yonwoo ang kanyang Athena's Aegis upang salagin ang pag-atake ng ilusyon ng kanyang kapatid. Habang sinasalag ni Yonwoo ang pag-atake ng kanyang kapatid ay napasabi na lang siya na nakakahiya ito sa ngayon kung matatalo siya. Napasabi rin si Nemesis na kahit na hindi niya alam ang pakiramdam ng may kapatid dahil wala naman siyang kapatid ay sa tingin niya naman ay naiintindihan niya ito kahit papaano. Nakita niya ang dating siya at sinabi niya na sa tingin niya ay katulad rin ito na hindi niya gustong matalo sa dating siya. Bigla naman silang sumugod sa isa't isa habang sina Yonwoo ay nagkasalaga ng espada. Habang naglalaban sina Yonwoo at Jongwoo ay sa isip niya na ang paglalaban na ito ay sa pagitan ng teritoryo ng lahi ng mga dragon na tila ba ay isang labanan ng hayop na kung sino ang magiging hari. Subalit alam naman ni Yonwoo sa oras na pumasok si Calotes sa kanya na ang dragon daw ni Jongwoo ay malayo ang ranggo kumpara sa kanya. Napagdesisyonan niya naman na kahit ganun ay kinakailangan niyang manalo. Lumabas sa kanyang sistema na nagdudusa siya sa status stun at paulit-ulit siyang nagdudusa dito. Maya-maya pa ay bigla na lang naalis ang stun sa kanya at nakapag-develop siya ng panlaban sa kasanayan na tinatawag na Draconic Soul Control. Bigla namang umilaw ang kanyang espada at lumabas sa kanyang sistema ang Sword Purification. Kapag mas madaming kalaban ang nakakalaban ng espada ay mas marami din ang maa-absorb na murderous intent at mas palalakasan ang gumagamit ng espadang ito. Sa makatuwid ay kung mas malakas ang kanyang kalaban ay mas malakas din ang puwersa nito. Ang Goddess Weapon ay ipinagkaloob sa gumagamit ang isang pagpapala ng isang malakas na Diyosa.
Pinoprotektahan nito ang gumagamit ng espada mula sa hindi makitang palaso o sibat at babasagin nito ang kagustuhan sa pamamagitan ng nagniningning na umaapaw na espiritu. Bigla niyang inatake ang ilusyon ni Jong-woo at dahil sa bigla nitong paglakas ay napa-atras naman ang ilusyon ng kanyang kapatid. Hindi niya namang binigyan ng pagkakataong makabalik sa pwesto ang kanyang kapatid at sinugod niya ito. Bigla namang natigilan si Jong-woo at nang papa-atake na si Yeon-woo ulit sa kanya ay iniwasan niya na naman ito at bigla siyang napa-atras at inactivate niya ang kanyang mahika at may lumitaw na iba't ibang mga magic circle sa paligid at napagtanto naman ni Yeon-woo na isa na namang magulong pagbobomba at dahil iba't iba ang magic circle na ginawa ng kanyang kapatid ay sisibog ito ng sunod-sunod pagtapos ng isa. Inilunsad na ng ilusyon ni Jong-woo ang kanyang mahika patungo kay Yeon-woo at nang papalapit na kay Yeon-woo ang pag-atake nito ay ginamit niya naman ang kanyang kasanayan na tinatawag na blink upang matakasin niya ang pag-atake na ito at pagkatingin ng ilusyon ni Jong-woo ay wala ito sa kinaroroonan nito. Lingid naman sa kanyang kaalaman ng ilusyon ni Jong-woo na nasa likod niya na pala si Yeon-woo na papa-atake sa kanya at pagkalingon niya ay bigla na lamang sumabog sa kanyang kinatatayuan. Sa kabilang banda naman ay naglalaban rin ang dalawang dragon at dito naghahanda si Nemesis ng isang pag-atake. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.